Maaga pa lang, puno na ng pila sa terminal. Ang mga tao, kanya-kanyang tingin sa relo, hawak ang bag, at nag-aabang ng jeep na halos hindi dumarating. Si Mia, isang estudyanteng papasok sa universidad, nakatayo sa dulo ng pila. Nakasuot siya ng face mask at earphones, pero hindi nakaplay ang music. Pinapakinggan lang niya ang paligid. Sa likod niya, may isa ring estudyante, si Adrian, nakapila rin at medyo kinakabahan kasi baka malate sa klase. Napansin niya si Mia dahil maganda ang mata nito. Parang laging nakangiti kahit kalahati ng mukha ay natatakpan. Nagtagpo ang paningin nila. Isang segundo, dalawa, parehong umiwas agad. Maya-maya, may dumating na jeep. Agawan ng pwesto, mabilis ang kilos ng lahat. Natabig si Mia ng isa sa mga pasaherong nagmamadali. Halos mahulog ang gamit niya pero mabilis na inabot ni Adrian. "Uy, ingat!" sabi ni Adrian. Kahit mahina lang ang boses dahil sa face mask. Nagkatinginan uli sila, mata sa mata. "Salamat," tipid na sagot ni Mia. Pareho silang sumakay at dahil puno na, nagkataong magkatabi sila sa loob. Walang imikan sa umpisa. Pero habang umaandar ang jeep, sumilip si Adrian. Nakita niyang may hawak na reviewer si Mia. Pareho silang may dalang makakapal na libro. Nagbiro siya. "Mukhang sabay tayong mahihirapan sa eksama." Napangiti si Mia. Kahit hindi halata sa mask, kumurba ang mata niya na parang tumatawa. "Anong course mo?" tanong niya. "Engineering." "Ikaw?" "Education." Habang tumatakbo ang jeep, unti-unting nagkaroon ng ritmo ang usapan nila. Pareho palang taga-iisang universidad, iba lang ng building. Pareho rin silang sanay mag-abang ng matagal at maghabol ng jeep araw-araw. Dumating ang sandaling kailangan ng bumaba ni Mia. Tumayo siya at bago bumaba, saglit siyang tumingin ulit kay Adrian. "Baka magkasabay ulit tayo bukas." Hindi niya inalis ang tingin hanggang sa tuluyang bumaba. Naiwan si Adrian na nakatingin sa bintana. Sinundan siya ng tingin. Sa isip niya, kahit nakamask, may mga matang hindi mo makakalimutan. Maaga pa rin sa terminal, pero dumadami na ang tao. Siksikan ang pila, sabay-sabay ang buntong hininga ng mga commuter na nagmamadali. Si Mia, nakatayo sa dulo, hawak ang tote bag na puno ng libro. Suot ang itim na face mask at earphones na nakasabit lang sa leeg. Kahit hindi kita ang ngiti, kita sa mata ang pagiging alerto. Sa likod niya si Adrian, nakapolo pang eskwela, may backpack na halos punong-puno. Panay ang tingin sa relo, kinakabahang malate sa klase. Napansin niya agad si Mia nang medyo napabitaw ito sa libro dahil sa tuulakan. Mabilis niya itong nasalo. "Uy, ingat," mahinang sabi niya. Nagtagpo ang mata nila. "Salamat," sagot ni Mia tipid pero ramdam ang paghinga. Pagdating ng jeep, agawan ng pwesto. Nagkataon, magkatabi silang napaupo. Tahimik muna. Ingay lang ng trapik at tunog ng barya ang maririnig. Pero hindi mapigilan ni Adrian ang mapatingin sa reviewer ni Mia. Pareho pala silang may dalang makakapal na libro. Nagbiro siya. "Mukhang sabay tayong magpupuyat ngayong linggo." Napatingin si Mia, kumurba ang mata niya na parang nakangiti. "Education major ako. Ikaw?" "Engineering." Pareho palang taga-iisang school. Doon na nagsimula ang tuloy-tuloy na usapan. Napag-usapan nila ang mga prof na istrikto, ang pila sa cafeteria, pati kung gaano kahirap makakuha ng jeep tuwing rush hour. Para bang ilang beses na silang nagkakilala kahit doon pa lang sila nagkausap. Sa gitna ng biyahe, biglang bumagal ang jeep. Traffic, halos nakahinto, uminit sa loob. Kanya-kanyang ayos ng mask ang mga tao. "Grabe, ang init," bulong ni Mia. "Sana may aircon ang jeep no?" biro ni Adrian. "Pag nag-engineer ka, baka ikaw pa makaimbento niyan." Balik ni Mia. Sabay silang natawa. Ang ibang pasahero, pasimpleng napatingin dahil parang ang saya nila sa gitna ng inis. Maya-maya, may batang mga ngalakal na sumampa at kumanta. Nagabot si Mia ng barya. Napatitig si Adrian, hindi dahil sa kanta ng bata, kundi dahil sa paraan ng pag-abot ni Mia. May lambing at malasakit. "Ang bait mo pala," sabi niya. "Hindi naman, baka kailangan lang talaga nila." Tahimik silang pareho ng ilang segundo. Pero doon na nagsimulang mabuo ang kakaibang koneksyon. Bumaba si Mia. "Dito na ako," sabi niya, sabay hawak sa bag. Bago bumaba, tumingin siya kay Adrian, diretsong tingin, mata sa mata. "Baka magkasabay ulit tayo bukas."
Hindi inalis ni Adrian ang tingin, parang gusto niyang pigilan pero hindi makapagsalita. Hanggang sa bumaba si Mia. Naiwan siya, nakatanaw sa labas. Mabagal na umusad ang jeep, pero hindi niya maalis sa isip ang mga matang iyon. Sa isip niya, kahit nakamask, may mga matang hindi mo makakalimutan. Bitin na huling eksena, habang nasa loob pa rin si Adrian, biglang nag-vibrate ang phone niya. May nag-pop up na notification sa school group chat. May nagtanong tungkol sa schedule ng klase at doon niya nakita ang pangalan, Mia Santos. Napatitig siya, napangiti kahit nakamask. Siya pala yun. At doon natapos ang eksena.